Alright, kamusta mga chong? And I hope you guys the song, and that's one of my favorite. I mean, wow. Uno, favorite din po natin yan, but mas favorite po ng aking anak. Okay. Anyway, welcome back, and welcome po dito sa Chong Talks, and I just wanna say hi again sa ating mga OFWs. Alright. Good. At katulad po ng aking mga sinasabi po sa ating mga OFW ay kayo po ay laging mag-iingat. Wala po tayo sa sarili nating bansa at just, stay healthy, drink water with lemon para kung Dr. Ong na. Para anyway, yun din po kasi ginagawa ko. And it helps actually, no? At syempre po, don't forget to pray, and pag magtatrabaho kayo, do not stress too much. At lalo po sa ating mga nagtatrabaho sa Hong Kong, sa Dubai, alam po natin na mabigat ang trabaho natin minsan, ay wag po natin masyadong dibdibin ika nga, no? At idaan na lang natin sa sayaw. Ano ba yun? Tayo naman nagpapatawalan ng konti at Anyway, OFWs, and please, kayo ang ating pag-asa ng bayan, hindi dahil sa remittances, kayo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga pamilya sa Pilipinas. So, saludo po sa inyo. Okay? Alright, at syempre po, no? Pag-usapan naman po natin yung, ano ba tawag dito, yung nangyayari ngayon kanino ba ito? Kay Sir Pastor Kibuloy. Ayan po, pambihira naman, no? Why? Kasi dahil nga siya po ay pinagkakaisan ngayon sa Senado, and marami na naman kasi ang nagsasabi at alam nyo, hindi naman sa kinakampihan ko to si Pastor Kibuloy, no? Katulad sinabi ko nung una kong vlog, no? I like SMNI. No, at alam naman natin na siya ang chairman dyan o siya may-ari, but it doesn't mean na I like Pastor Kibuloy. And Pastor Kibuloy has his own religion, no? Kingdom of Jesus. Yun yata ang kanyang tayo naman ay Catholic at hindi naman nagkakaiba yan. Pero ang sa akin lang naman is you can tell na nagkakaroon ng konting parang hindi yata magandang treatment. And hindi sa kinakampihan ko siya ulit, siyempre natatakot din siya kaya siguro hindi agad siya lumalabas sa public. And I guess nagsalita na siya tungkol dito na may mga umaali-aligid daw sa kanya, and we really don't know, 'di ba? Parang siyempre may mga source yan si Pastor Kibuloy, 'di ba? Big time din yan eh. So may mga source yan sa ilalim o kung saan man na ganito ang mangyayari, ganito ang maaaring gawin sa'yo. Kaya niya siguro sinasabi yan sa public. In that way, kung may mangyari sa kanya, at least ang publiko may idea. And then, sinama niya rin dito ang BBM administration at saka si Smugs, di ba? At sila po ay isa sa nai-involve. And one time, in-interview nga si BBM, no? Tungkol dito. At parang, para sa akin, hindi ko naman gusto yung reaction niya. Hindi ko alam kung siya ba'y bangag or walang alam. Bakit ko sinabi to, no? Pasensya na kayo mga ensamada vloggers at mga bayad na troll vloggers. Ay dahil nga po na nung in-interview siya doon, tinanong siya tungkol kay Pastor Kibuloy, tumawa-tawa pa siya. Alam mo naman, gumagano pa siya. Alam mo, yung mga ganung sitwasyon, it's about life, no? Whether kung nagtasabi ng totoo si pastor o hindi, and it's about death threat, no? O may mangyayari sa kanya, o yung sinasabing dudukutin na lang daw siya, o yung sinasabi na kukunin na lang siya ng US dahil ipinamigay ng araw ng government ng Pilipinas si pastor, at parang sinasabing, bahala ka na dyan, kunin mo na yan, dukutin mo na yan, I don't give a shit. Parang yun ang kanyang pinalalabas. Pero kung yung mga ganyang ini-interview siya, dapat he has to be like serious man lang kahit papaano. Be professional. Be the president. Diba? Kaya sana nung tinanong siya noon, ano masasabi niyo rito? Dinadawit kayo ni Pastor Kibuloy. Sana sinagot niya na lang, well, I really don't know what's going on with him, but
Kung talagang wala naman siyang kasalanan, blah, 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 eh, di sumuko na siya or magpakita na siya. And then, as a president, no, dapat sinabi niya, ngayon, kung medyo may problema sa Senado, let me know. He can, get hold of me. We can talk. If talagang hindi siya kontento, no, uh, yeah, maybe he can go to the court. And then I will just tell the Senate na, okay, ayan na, kasuhan nyo na, dalhin nyo na sa court. Yung mga ganun ba? 'Di ba? Hindi natin alam kung ano yung every leader ng sasabihin tungkol sa mga ganun. But what I'm saying is, sana naman naging be professional siya. Hindi yung alam mo naman yung mga ganun siya. Yun yung mga tipong taong walang alam 'Di ba? Kaya sabi ko, what the heck? But anyway, besides that, no, ay tinitira din siya nito yung laging nagpapa-epal sa Senado. Yan. Wala na naman talagang ginawa itong taong 'to kung hindi tumira, 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 walang natapos. Ngayon, ang favorite niya of the year ay ito si Pastor Kibuloy. Although, alam naman natin kung ano yung limitation ng isang Senate pagka kinakasuhan o iniimbestigahan or ini-interview or you need to report to Senate. Karapatan din ng isang katulad ng Pastor Kibuloy o kahit sino na Pilipino na I guess pwede silang mag-turn down to go to the Senate na just file at the court, which is yun naman talaga ang dapat para kasuhan siya sa korte na, and then let the court decide kasi yun ang trabaho ng court. Ang Senate, okay, investigation, check, inspection, interview, ano pa ba, alamin ang mga dapat mangyari, and then automatic after that ipapasa nila sa court. O ito pala si Kolokoy, ganito o ayan, kasuhan na yan, di ba? Pero nangyayari dito kay Hontivirus, dinadaan niya sa pagiging senator niya na akala niya ay siya ay judge. No? Kaya dito pala nakikita mo na yung bias no? Hindi ko kinakampihan si Pastor Kibuloy. Pero you can tell na this is an operation sabotage to Duterte. Tama ang ibang matitinong vloggers na nagsasabi na Pastor Kibuloy is just like I don't know, fall guy para unti-unting banata ng mga Duterte. Can you imagine that kung ito si Pastor Kibuloy ay isa lamang regular na pastor sa Pilipinas na hindi kilala ang Duterte, 'di ba? Pero mayaman, 'di ba? Papansinin ba 'yan? Hindi, 'di ba? Kung halimbawa mismo si Manalo ng Iglesia ni Cristo close sa Duterte, I wonder kung kakasuhan din to ni Hontivirus, 'di ba? Kaya naman ang sinasabi ko ay since sinabi naman ni pastor na I will go to the court. Kasuhan niyo ako, 'di ba? Kasuhan niyo ako and then ay doon ako pupunta. Hindi ako pupunta sa Senate. Okay. Let's say dinisrespect niya ang Senate. Then kung ako yung senador, ganun ba? Okay, let's charge it. Ito yung kaso. Ito, kayo mga witness, ganyan. Ang problema, ang mga witness naman ni Hontivirus, katulad din sa mga Farmalina, ginago niya yung mga tao di ba? Kaya yun ang nangyayari. Bakit kanyo? Marami naman kasing makukuwang witness sana, pero sana chinek niya muna yung background. Ang problema, marami mga witnesses na yung mga witness niya ay parang lutang, di ba? Para bang kalat ang buhay, di ba? Dito sa US mga chong, pagka ikaw ay witness, aalamin muna ang background mo. Ngayon, if it's about na nagsinungaling ka na noon at witness ka na naman ngayon, wala ka na, paksa ka na, tanggal ka na, let's get another witness. Bakit sa Pilipinas hindi nila magawa yun? I'm not saying that every witness must be perfect 100%. Wala pong ganun, di ba? Walang perfect. Pero, kung magsasalita ang isang nagsinungaling na noon, bakit mo paniniwalaan? Kaya nga dito sa US ulit, no? Kawawa din naman yung ibang nakasuhan na kulong dahil kapag nagkaroon ng kaso, pinaniniwalaan agad yung sinasabi ng kabila bago yung nakulong. 'Di ba? Parang ganoon Ito, may sabit na pala yung mga witness nito, pero talagang pinipilit niya pa. Ngayon, ang akin lang sana kay Senator Virus, kung talagang gusto niyang maging fair ang kanyang committee sa pag-i-investigate,
bakit nga niya hindi imbitahan yung mga witnesses naman ni Pastor Kibuloy. And I know, automatic na yan. Ipagtatanggol nila si Kibuloy, no? At pwede sila magsalita against sa mga witness. Ang maganda rito, may mga witness sila, may mga ebidensya sila na yung witness mismo ni Virus ay sala at may sabit at lutang. Diba? Yun ang ibig ko sabihin. Kaya nilang harapin ng mga supporter ni Pastor Kibuloy yung witnesses. Kaya nga dapat nga ipakita mo eh. 'Di ba? Sabihin mo Contiveros na sige punta kayo dito. Ipakita nyo na talaga bang si Pastor Kibuloy ay masama o hindi o talagang isasabihin nyo na Pastor Kibuloy is not a bad guy. Hindi siya pervert, hindi siya rapist, hindi siya kidnapper, hindi siya kung ano-ano, hindi siya namigay ng baril or something. 'Di ba? But in the main point here, Duterte lang ang gustong banatan nitong hinayupak na senator na to. Ewan ko ba ba't pananalo to eh. Ewan ko kung nag-smartmatic din to. I don't know. I'm not sure. But anyway, kaya ako sinasabi to, hindi na nga ho fair ang laban sa Senate. Kaya naman, actually, tama rin naman sinabi ni Pastor eh. Sige, sa korte nyo na lang kasuhan. At least doon, automatic na doon. Pagka talagang malaki ebidensya, edi kulong si Pastor. Ang problema eh. Diba? Ultimo ang US. Kung talagang matindi ang kaso ni Pastor, no? Sa US, na kesyo meron siyang, sabi nga, he's one of the list sa FBI, di sana, nakipag-coordinate talaga itong FBI o nagbigay na ng extradition dito sa Pilipinas na kukunin na namin yan kasi may kaso. Diba? Ang problema kasi, it's politics. It's all about politics. Nadali si Pastor Kibuloy ng politics. Hindi na to because of his case. Yes, I know, may kaso siya rito sa US. But it's not like that. It's not na yun na talaga. No? Hinaluan na ng politika to. Nagkataon talaga, sabi niya nga, na naging kaibigan niya ang mga Duterte. Yun ang masakit sa kanya. Diba? So, pakinggan natin sandali si Pastor and then you guys give me comment sa inbox sa box ko dito sa channel. Here we go. Mga kababayan, mula po noong 2018, ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon na walang dahilan ginawan kami ng kaso doon sa bansang Amerika. Yun. Sumunod kami sa batas. Kung kami may mga sinabi lang violations na hindi pa napatotohanan, yan po ay nasa kanilang federal court na. Kumuha kami ng 20 lawyer. God damn. 20 lawyers. See that? Hey. Upang pag-usapan ang lahat ng kanilang akusasyon, which is about 43 counts. Damn. Lahat po yan ay mayroong 20 lawyers na nakatutok at meron na po kaming depensa. Naghihintay po ang aking mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simula ng trial. Mulang 2018, pinospon. Ginawang 2020, pinospon. Ginawang 2022, pinospon. 2021, ganun din. 2023, sana ay po-postpone. Pinospon pa rin. Ngayon, hindi na po papayag ang judge. November 5, 2024, talaga pong itutuloy na. Ngayon, Dang, ang alam ko yun yung mga araw ng election dito eh. ako naman nandito sapagkat indicted din ako. Sealed indictment pa nga ng 3 taon, hindi ko alam ako indicted ako. So anytime pupunta ako doon, pupusasan na ako, hindi ko alam. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako pumalik doon at hindi nangyari yon. So dahil kasama ako sa kaso ng aking mga workers na mga 9 o 8 kami lahat, ako yung number 1 na principal. Okay lang. Sapagkat ako naman ang leader ng kingdom at ako talagang target nila. Sa anong paraan ginawa kami ng kasong hindi namin alam at mga kumuha sila ng witness, handa na po kaming lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents, ng aking mga lawyers,
US-based lawyers, handang-handa na po kami. Pinopostpone nila palagi, pero ngayon hindi na. Ngayon, ako dito sa Pilipinas, dahil nandito na ako nung dumating yung mga kasong yan, hindi ako lumaya sa Amerika, kundi dumating ako dito, wala pang kaso. Kinasuhan ako ng naka-sealed indictment, hindi na ako nakabalik doon, pero nandito na ako sa Pilipinas. So hindi po ako tumakas. Ngayon, dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Iniintay namin ang request ng US Embassy sa Department of Foreign Affairs. Hindi po dumating. Sapagkat kung yan pag-uusapan, i-endorse doon sa Department of Justice, wala rin doon. Hinintay namin para pag-usapan ang extradition treaty kung paano gagawin. Handa din po ako. Ito lang ang pinagtataka ko, no? Ang mainstream media, they have the power to interview whoever they want. Lalo na yung mga katulad ng US Embassy, di ba? Para makakuha sila ng point, no? Kung ano ba talaga nangyayari. Pero wala akong nakikita sa mainstream media or syempre vloggers, hindi naman basta-basta lang magpapa-interview ang US Embassy sa vloggers. Pero yung mainstream media, they can. Because they're journalists, no? At kilala sila. So, bakit hindi sila kumuha ng side ng US Embassy? Na what can you say about yung Pastor Quiboloy case in the US? What is going on with that? What's the status? Is he real a fugitive? Or is he real wanted? Di ba? Dead or alive? Di ba? Bihira ayop. But anyway, ibig ko sabihin, wala tayong narinig ng ganun. And even also the administration, they can do that too. They can talk to the US Embassy. Hey, ano bang kaso nito talaga? Is this ongoing? Or naisara na rin? Or kinancel na dahil walang sapat na ebidensya? Pero hindi ginagawa ng administration. Kasi they have the power to do it eh. They just have to call the US Embassy. I need to know about Pastor Quiboloy. And I know that he's wanted sa US based sa mga nakita namin. Are you guys still hunting for this guy? Yun lang yun. And then they can talk to the administration. Oh, yeah. He's still, hinahunting pa rin siya ng US. So we have to help the US. Kasi allies naman ng Pilipinas at US. Di ba? Yun yung mga legal way or the right way na ipakita sa publiko kung talaga bang si Pastor Quiboloy ay may kaso or wala. Dahil mismo dito sa US eh. Yes! When you type his name on the FBI, lumalabas ang pangalan niya. But, yung mga case niya, it's not clear. It's pending. So, matagal na yan, ilang taon na. 'Di ba? So, again, I'm not trying to protect Pastor Quiboloy here. I'm just trying to know what is the real story. 'Di ba? Kasi politics na naman eh. Dahil kita nyo, connected itong si Pastor Quiboloy sa mga Duterte. Pinagbigyan ng channel ni Pastor Quiboloy si Tatay Digong na magkaroon ng sarili niyang show, ang Gikan sa Masa, para sa masa. And sometimes si Sara Duterte pupunta rin sa SMNI para mag-interview. 'Di ba? So, ngayon, it's hard to say kung talagang totoo ba na concern talaga ang Pilipinas na ibigay itong si Pastor sa US, which is nagkakaroon ng mga question at nagkakaroon ng takutan. At syempre, nai-involve na naman si Lisa Smag. Diba? Si BBM. Tapos, pati si Tambalos. No? So, ang daming angulo talaga eh. Hindi mo alam kung talagang this is about the FBI case or ano ba. Eto si Hontiveros, parang saling pusa lang yan eh. Ika nga pa-epal, no? Pasikat, no? Ganyan talaga eh. But anyway, go on. Kasong yan, kung ako'y ma-extradite, pagkatapos mapag-usapan at nakadaan na kami ng Court of Appeals, Court of First Instance at Supreme Court. Kung ilang taon yon, dapat mag-tiis din sila. Hindi dumating yon, hinihintay ko hanggang ngayon.
Wala pong request na ganon. Ngayon, eto po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Yun din ang aking pinagtataka. Ang US kasi mga chong, pag talagang wanted yung tao and talagang they really need the guy, even though nasa ibang bansa ka, as long as na may extradition o allies ka ng country, talagang they push it. They really go to the Department of Justice ng every country para tulungan silang huntingin yung taong hinahanap nila if it's really important. Diba? Yun ang ibig ko sabihin. Kaya nung sinabi nga nito na hinahunting daw siya ng FBI at CIA, parang it's too overwhelming naman. Pero hindi na rin natin alam kung talaga ba totoo yung sinabi niya. Only know, who knows? Diba? Hindi rin natin alam kung talaga binigay na siya ng Philippine government. Parang sinabi kasi na, bahala na kayo dyan. Kidnapin nyo na yan. Patayin nyo na. Kidnapin nyo na. Upakan nyo na. May lumalabas pa na kaya raw to sila Lisa Smugs involved dahil they were interested sa properties ni Pastor Kibuloy. Kasi malaki yun mga chong. Paradise yun. Diba? Sabi nga nila nagbibit-bit daw ng baril doon si Pastor. At ipinamimigay sa mga kaibigan. Anak ng teteng na yan, magbibigay ka lang ng statement, yun pa. Diba? Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami mapakali sa ating sariling bansa. Nawala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinosurveillance. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Yun ang ibig ko sabihin. Do you think the FBI and CIA will spend time for that? I'm not really sure. No? Just like I said, I wanna be in the middle. Diba? So, hindi natin alam kung totoo yung sabi ni Pastor or ano. Pero meron daw siyang source. And again, itong taong to, may connection din. Whether you accept it or not, may connection din to. What if totoo nga? Or what if not? Baka nagpapalusot lang. We really don't know. Kaya nga sabi niya, kasuhan niyo ako, let's go to the court. Diba? And then kung talaga may kaso sa US tong si Pastor talagang kukunin talaga to ng ano. Pero ibig sabihin, rendition na yung sinasabi daw eh. So parang, why? Hindi naman siya terorista. Hindi naman siya nag-invade ng country. Diba? Wala naman siyang, pinatay na tao na milyon o 100,000 na tao. Parang minurder niya. So, ang kaso niya, rape, abuse of girls, okay, that's a big deal too dahil kahit mismo tayo, galit tayo sa mga ganyan. Pero, ang nangyayari kasi ngayon kay Pastor, nakahaluan ng politika eh. Yun ang masakit. Hindi yung plain na talagang kaso niya. It's politics. Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Walang extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kaalaman sa mga sandaling ito from reliable sources, correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno. O yan, nabanggit niya yung US Embassy. Now, kung ako yung journalist at talagang nasa gitna ako, neutral ako, I'm gonna go to US Embassy. I'm gonna call them. Hey, is this true? Blah, 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 blah. Kasi meron mga tao dyan sa US Embassy na handang humarap sa mga media. Pag China nga, tinitira nyo di ba may nagsasalita yung sa China Embassy sa Pilipinas? Bakit ito hindi nila ma-interview? Marami kang anggulong pwede mong alamin bakit di ba? Kaya yun ang ibig ko sabihin. Ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ng kanilang gagawin. Yun, matinding bintang yan. Tapos rendition pa. Kung ako halimbawa ang presidente o first lady at hindi naman totoo, walang yato ididimanda ko nga to. Idadagdag na lang sa korte. Antivirus. Dagdagan mo nga yan. Walang yang to. Dinadamay ako at isa raw ako sa involved. Walang yaya. Isama mo yan sa kalokohan mo. Diba?
Oh, eh di si virus naman, oh sige, tatakbo ko 2028. Oh, 'di ba? Oh, talagang magiging lutang na ako, 'di ba? Oh, yun ang ibig ko sabihin. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun. Kidnapping or assassination. Killing talaga, murder. Yun po ang dumating na balita sa akin ngayon from reliable sources. Kaya, mula 2018, alam na po namin na may gagawin sila. Hindi lang namin alam kung paano sapagkat ang hinihintay namin ay extradition sapagkat yun ang treaty natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal. Kidnapping or elimination or assassination. Di po ba sa atang sariling bansa ang aking constitutional rights na wala na? Sapagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Huwag kayong magkaila kung totoo itong sinasabi ko. Angkinin nyo. Kung hindi, i-correct ninyo ako. Kinorek naman siya ni BBM, di ba? Natatandaan nyo, in-interview nga siya na tungkol sa kay Pastor. Pag gano'n naman basta siya at patunayan nyo, laban siya. Yun yung sinasabi ko kaninang una pa, di ba? Seryoso to eh. Dapat nga, pwede rin sabihin ni BBM na, alam mo, hindi maganda yung sinabi ni Pastor, pinagbibintangan niya ako at saka ang asawa ko. No offense sa inyo, I'm gonna add that to the court na cyber libel yan or paninirang puri yan. I'm gonna charge that. Oh, di ba? Siyempre, hindi totoo eh. Kahit sino ba eh. Tapos presidente ka. Pinagbibintangan ka. Magpa-file ako. In that way, madagdagan ang kaso mo. Did they do that? No. Di ba? Ang sabi nila, kailangan, humarap na siya. Lumabas na siya sa pinagtataguan niya. Mambira. Oh, para naman, gago, hindi ko nga alam kung bangag siya nung in-interview. But anyway, come on, man. Be professional. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano. At gagawin nilang gusto lang gawin sa akin, sa aking sariling bansa. Yun ang ibig ko sabihin, mga chong. Kung gusto nyo mapanood yun, nasa Sunshine Media lang po yun sa YouTube, yung kumpletong sinabi niya. Marami siya sinabi doon. Kumuha lang ako ng konti, in that way, ma-relate kayo sa sinasabi ko. Ang akin naman po tanong po dito, sa dami nga po nagsasabi na ang true ang mga witness nitong si Hontivirus ay maraming question din sa pagkatao niya. At merong isang supporter ni Pastor Kibuloy na may ebidensya sa texting, sa mga messages nitong taong to na nagmamakaawa na gusto na bumalik sa kingdom. Yun ang sabi ng isa naman ang kabila. Kaya itong mga chong, dapat ito binibigyan din ni virus ng chance yung mga pro Pastor Kibuloy and they can observe and analyze kung totoo ba to o hindi. Ang problema kasi, itong witness ni virus ay may sabit. Kaya, it's hard to believe this guy. At saka kung talagang witness ka, pare, chong, you don't have to cover your face. And I know there's COVID. Diba? I know. Pero kung yung mga katabi mo, walang mask. So, if you are really the witness, and you know that you're protected, tanggalin mo. Ipakita mo yung mukha mo. Kasi diyan pa lang, malalaman nila yung tao sa mata pa lang, sa kilos ng mukha. If you're lying, ang problema pa rin ito, itong witness na to, nagbabasa. Diba? Kung alam mo pala yung nangyari noon, di sana, you can say it. Diba? Parang ganito, nagkukwento ako sa inyo, nagre-react ako sa inyo. Alam nga naman, takpak ko yung mukha ko habang nagre-react ako sa inyo. Para ka naman tanga nun. Diba? Ibig sabihin, ako, alam ko yung sinasabi ko. Ganon din siya. Pero alam ko may COVID. Alam ko yan.
no? Pero ika nga sa mga ganyang pagkakataon, lahat naman sila walang mask. So, bawat witness ng hinayupak ng mga 'to, nakatakip ang mukha, 'di ba? Eh, sabi ko, "What the heck?" Pero you know what? Bigyan mo 'yan ng mga McDonald's o tsaka Jollibee siguro. Bubuksan nila yung mask nila para kumain, 'di ba? Who knows, 'di ba? Ngayon, kaya ko sinasabi 'to dahil meron tayong true witness through KPL, 'di ba? Maraming salamat sa iyo, KPL, 'no? Medyo inagaw ko ng konti yung ano mo, video mo. But anyway, ang akin lang, ito yung witness sa kanan. Oh. Ngayon, kung sinungaling 'tong babaeng 'to, multivirus, demanda mo rin, cyber libel, o paninirang puri kung ikaw ay may puri pa, 'di ba? Wala ka na yatang puri eh. Oh, idemanda mo. But she is willing to testify, 'di ba? Total, gusto mo ng investigation, gusto mo magpa-epal. Ayan, para hindi malaman na bias ka. So, nagsalita siya ng konti. Pakinggan natin. Pero ngayon, hindi ko po palalampasin pa rin po yung mga paninira po kay Pastor Apollo sa Kibuloy, no, na naga-alias-alias lang po. Lalo na po yan si Rene, alias Rene, si Michael Maurilio, si Blenda, alias Portugal, si Arlen Stone. Yung pang nakakapagtaka doon, no? May mga alias-alias pala, parang yung dati kong alias Siga. No? Ibig ko sabihin, di sabihin may pangalan mo, na-involve ka na eh. Nasa harapan ka na ng Senado. Idadalhin nyo naman sa korte yan kung dadalhin nyo sa korte. Si Cher Bandari, Lady Jade Canada, si Pearl Canada, ang mama at papa nila na Canada, sino pa? Si Nelly Canada, si Greg. Dito pa lang na alam niya eh, no? Pati mga Canada, hindi ko lang kung mga Canadian yun. Kamag-anak kaya ni Bagong Lipunan yun? Hindi mo lang. Anyway, ibig sabihin, Canada. Oh, natatandaan ko mga nag-test pa yan against pastor. Yan daw yung pamilya na walang utang na loob. Yun ang sabi. Oh, yun ang ibig ko sabihin. So, it's like, if they're really testifying, remove your face. Stay the mask. Face. Ibig sabihin, at ipakita mo, akong witness. Nag-aalias-alias ka pa. Why? Oh, sabi, baka tirahin sila ni Pastor. For what? Canada, the Ukrainians na mga ex-worker, sina Yulia Titoba, sino pa? Yulia Olinik, si Anya, si Alina, lahat kayo ng mga ex-worker na naninira sa aming mahal na pastor. Hinahamon ko po kayo ngayon. Hinahamon ko po kayong lahat magsama-sama. Lahat po na nag-witness po sa Senado. Hinahamon ko po kayo na humarap kayo sabay-sabay sa Senado at imbitahan niyo po kami. Or ako, or sino po mga worker na willing mag-witness din sa side ni Pastor. Madam Risa Hontiveros, makinig po kayo. Huwag po kayo maging one-sided. At ang mga testimonyang yan, ang mga witness na yan, idaan niyo po sa due process. Huwag niyo pong idaan sa Kongreso o sa Senado kasi hindi po yan hukuman. Meron po tayong hukuman. Meron po tayong korte. Di po. Yun. Oh, syempre sasabihin naman ng kabila, binayaran niya ni Pastor, ganyan. O, edi hanapan niyo ng proof din. Sila, may proof sila sa mga Rene-Rene na yan. Sa mga Canada na yan, they have proof na talagang nagsisinungaling sila. O, edi hanapan mo sila ng proof. Yung kabila naman, sila Rene. Oy, Rene! Alias Rene! O, hanapan mo ng proof. Balita ko, ewan ko lang, ayoko na makialam dyan, pero yun ang nangyayari. So, it's really sad dahil itong mga taong to na imbis na maganda sana ang processing ng kaso, talagang nahahaluan po ng politika. May lumalabas na gusto nila yung properties ni Pastor, kahit naman sino, di ba? Pero ibig sabihin, kukunin na lang nila at may lumalabas pa na yung isa daw Indian o galing India or something ay gustong agawin yung posisyon ni Pastor. Ang dami. Ang daming anggulo. Diba? Kaya they wanna get rid of Pastor. So,
it's really hard to say which one is which. Ngayon, may mga gustong mag-witness for Pastor Kibuloy, then let them talk. Ngayon, kung alam nyo sinungaling itong mga to, kasuhan nyo rin. Ang galing nyo sa mga kaso eh. Diba? Oh, antivirus, come on. You're the senator. Diba? You're the shetanor. Diba? So, yun lang po mga chong ating reaction dito, no? Right now, the only thing I can see is it's not fair. Bias. No? And I don't care kung anong sabihin nila, but this is bias. Ngayon, kung hindi sila bias, patunayan nila. Give the other witnesses a chance. Again, hindi po natin kinakampihan dito si Pastor Kibuloy. We just wanna know kung talaga ang senatong na to, senator, ano ba yan? Ay fair. Pero kilala na to si Virus na one-sided at bias. Tapos ugaling lutang din yan. Diba? Tapos, inis pa yan sa mga Duterte. So, yun doon pa lang may angulo ka lang makikita eh. Diba? Kung talagang, if you really open your mind, no? At buksan mo mabuti yung nangyayari, magkaka-idea ka. Diba? Kaya ang masasabi ko lang po mga chong is let's just hope na sana maayos to. Pero kung hindi, kawawa na naman ang Pilipinas dahil nakikita na to ng ibang bansa. Remember, social media na tayo. Everything is on YouTube, Facebook, Instagram, name it. Nalalaman nila yung tungkol dito. And sad to say, sasabihin na naman ng iba, lalo yung mga kakilala ko na dito sa US, what's going on in the Philippines? Asan na raw yung iniwan ni Tatay Digong na maganda yung pride ng Pilipino. Ngayon, bumabalik na naman po tayo sa dating Dilawski. Okay? Alright, mga chong, hanggang dito na lang po at sana po nagustuhan nyo ang ating reaction ngayon. And again, don't forget, subscribe tayo, notification, and mag-like and share nyo yung video. In that way, malaman ng tao kung ano na yung nangyayari. Again, this is my reaction for tonight. At sana po, supportan nyo po itong channel na to. In that way, patuloy po tayo. Okay? Again, God bless po sa ating lahat. And please, always take care of yourself. Okay? Katulad sinabi ng ating VP, mahalin natin po ang Pilipinas.